Magandang araw po sa lahat. Meron po akong konting kaalaman para sa mga baguhan pang nagagawa ng mga ganitong pangkuryente sa isda o tinatawag nilang aparato. Bali ito pong aking gagawing ito ay pinirepair lang sa akin dahil nung gumawa niyan ay nag-invento siya ng combination ng wire na sa akala niya ay maganda at malakas dahil may nagturo daw sa kanya na yun daw combination na yun ay maganda. Kaya ang naging problema kasi hindi lumabas yung nagugustuhan niyang output ng kuryente. Nasabi niya sa akin na pag dinidiin niya ng sobra yung platino ay malakas naman mag-init pero may lumalabas na kuryente. Pero pag magandang tunog at hindi masyadong madiin yung platino ay hindi masyadong lumabas ang kuryente. Bali hindi pa niya ito natitesting sa tubig ay kinonsulta niya sa akin at bakit daw nagkakaganon. Bali tinesting din muna namin nung tinanggap ko yan. Bali hindi nga talaga lumabas ang kuryente kahit subukan namin. Meron lumalabas pero mahina. Sabi ko sa kanya ibalik niya sa akin at tanggalin niya yung secondary dahil duda ako sa kanyang secondary. Bali chinek ko rin yung connection, mali din yung connection, kaya sabi ko baklasin mo ulit muna tapos balik mo sa akin na tanggal na yung secondary at susubukan kung ako mag-wind. Bali ginawa ko nga siya tapos na-rewind ko na, hindi ko na lang ipinakita yung pag-rewind. Basta ang secondary niyan ay medyo malaki, hindi siya normal dun sa aking mga design. Bali ang primary niya ay ang number niya ay number 14, 5 ikot. Tama lang yung 5 ikot para sa primary niya, pero yung secondary niya ay bali 9 na ikot. Kanya nga lang ay ang size nung secondary niya ay sobrang laki. Bali number 18 yung kanyang binili. Nakapagsabi daw sa kanya na maganda daw yung number 18. Sabi ko susubukan ko ako ang magre-rewind ng secondary baka sakali kung may magbabago. Pero hindi rin ako sure kung ano magiging resulta na dahil hindi pa ako nakakapag-design ng ganyang kalaking secondary. Ang alam ko niyan ay ang nagdi-design ng ganyan ay yung pang-alat, pag yung ginagamit sa pangunguryente sa tubig na may halong alat, yung malapit sa dagat na ang hinahuhuli ay yung mga isdang ilog na malapit sa dagat katulad ng mga palo, yung mga ibang isda. Pero yung ganitong design, may nakakita na rin nga akong nag-design na ganito, ay ang secondary niya ay mga 5 ikot, 6 na ikot lang. Ginagamit niya yun nga sa dagat, sa tabing dagat, at nakakahuli siya ng isda. Malakas din kasing kuryente sa isda ito kahit mahina sa testing. Kaso nga lang ay pag dito sa tabang ay hindi ito uubra dahil medyo mahina ito para sa tabang. Siguro itong design nito ay pang-alat. Kaya yan, ina-assemble ko na at titingnan natin kung may lalabas na kuryente dun sa aking pagkaka-rewind. Bali ang connection niya, ang ayon sa design nung gumawa niyan, ang connection niyan ay yung unang-unang number 14, unang wire sa pagkaka-rewind ay ng primary ay papunta sa negative terminal ng battery. Tapos yung palimang ikot, yung pinakang dulo ng primary ay papunta dun sa platino pang ibabaw na non-magnetic metal katulad ng tanso. At tapos yung first wire ng secondary ay papunta naman doon sa pangilalim na
platino, ibig yung asero. Tapos ang connection niya ng capacitor ay dun sa terminal ng pangilalim at saka sa terminal ng pangibabaw. Tapos ang pinakang stick niya ay yung first turn ng secondary at yung dulo ay yung kabilang stick. Bali ganun ang design niyang yan, nag-assemble na yan. Tama naman yung ganun design. Bali ikukunin ko na ng ayos yung mga pyesa niya at titestingin natin kung may lalabas ng kuryente. Kapag wala talagang lumabas na kuryente o mahina, may lalabas na kuryente ay mahina, di ibig sabihin nga hindi siya akma sa pantabang, ay ang paggagamitan niya ay pantabang. Ang gusto niya yung kayang pumatay ng tilapia at saka yung mga mga isdang tabang. Titingnan natin kung ganun nga ang mangyayari. Kung sakasakali naman hindi talaga umubra, ay sa kanyang gusto ay papapalitan na lang natin ng secondary. Yung number 23 or 21, mas okay pa yon. Kasi pagka kaya naman mas malakas ang kuryente ng number 23 ay madami siyang turn. Kahit yung siyam na layer ng turning kung sa count ng turn mas madami. Itong number 18 na kinabit niya na ito, na binili niya, mas kukunti yung maiikot. Kumbaga kung tutuusin ay halos kalahati lang nung number 21 number 23 na magnet wire ang maiikot. Baka wala pa sa kalahati. Ibig sabihin mahina talaga yung kuryente nun. Malakas yung current, malawak yung range nito dahil malaki yung secondary wire. Bali ganyan nga pala yung capacitor na kanyang i-design. Inayos ko na lang yung wiring. Bali yung range lang nito ang malawak dahil malaki yung number ng secondary, malaki yung tanso. Pero yung voltage ang mahina, hindi siya sapat para pumatay ng tilapia. Siguro ito sa tabang kaya nito pumatay ng mga dalag, kaya nito mag-paralyze ng mga dalag at hito. Pero yung tilapia mukhang mahihirapan ito, hindi ito obra sa tilapia sa tingin ko. Kasi kukunti yung turning niya yung number of turns niya secondary, kukunti, hindi siya sapat para mag-reach siya ng at least kahit 180 volts. Parang magre-reach lang ito ng, hindi ko na sinukat sa tester kasi minsan nasisira yung tester pagka sumukat ng ganito. Kasi mababa lang yung frequency nito kaya nasisira ang tester. Ang tingin ko dito mukhang hindi ito magtatataas, siguro papalo lang ito ng mga 50 to 60 volts, kaya hindi siya sapat para pumatay ng tilapia. Pero tingnan din natin pagka na-assemble na natin. Bali ang terminal niya ay 6. Bali ang design ng aparatong ito ay yung dulo ng primary at saka yung unang turn ng secondary ay magkadugsong. Ganun naman kalimitan ang design, tama lang naman yung ganun design. Pero pwede naman na hindi magkadugsong, pwedeng makahiwalay yung secondary. Ganun din naman yung design. Kaya ang kagandahan lang sa nakakabit dun sa battery yung sa primary yung kadugsong ng secondary ay dagdag power din kung nakakount din ng turning yung turn ng primary turn. Nakakapagpadagdag din sa power. Tingnan natin kung pagkatapos itong assemble na ito kung ano mangyayari dito. Tingnan na, susunod.
Bali, ang battery kong pan-testing ay malaki. Wala akong 12-12 eh. Kaya testing lang naman. Pero ang gagamitin nito ay 12-12. Yung battery ko sa ilaw ari. Bali, ang connection niyan ay katulad din sinabi ko na negative terminal yung unang layer, unang turning ng battery ng primary, at saka yung ang pindutan niya ay dun sa terminal ng isang connection ng capacitor, yung pang ilalim ng terminal ng negative niya, ng positive. Yan. Itong unang turn sa battery. Tapos yung padalwa, yung sa capacitor at saka sa pangilalim ay sa stick sa positive na battery. Tapos yung end ng primary ay dito sa pang platino. Tapos yung connection ng capacitor ay dito. Tapos yung stick niyan ay dito. Itong stick. Yan lang po ang connection niyan. Tingnan natin. Bali nilagyan ko lang muna ng temporary wire. Pang-testing lang naman. May ginamit ko lang yung cable tie. Natunog na siya. Yan. Ano po ang position ng battery? Yan. Natunog siya. Ganda ang tunog niya. Ang tanong ay kung may kuryente ang stick. Bali, pansamantala, lagyan ko muna ang secondary na wire. Tapos ikukunin ko na sa natin stick. Yan. Yung stick. Ito ang pang samantalang stick. Yan. Para makita yung spark. Yung spark to. Testing natin, parang hindi magandang kuryente, parang hindi siya bagay na malaki, pero dapat ay konti lang kasi yung parang pinaka-load. Tingnan natin kung mahina talaga siya, hindi siya ganong kalakas. Dapat hindi talaga ang secondary ganong kalaki. Ayaw niya gumana, mahina rin.
Ayan, malakas. Bali na patunayan po natin na yung design na ito ay bagay lang ito sa mga pang-alat tabang. Hindi talaga siya pwede pang yung may alat na may halong tabang. Hindi siya talaga pwede pang tabang. Siguro pwede itong gamitin sa mga madaling pataying isda sa kuryente tulad ng mga dalag, hito. Pero hindi siya pwede yung mga pantilapia at saka sa mga malalalim, yung mga igat ang mga huli. Hindi niya kayang hulihin. Bali sa mga magdi-design ng ganito ay pagpantabang ay itong design na 14 at 18 ang secondary ay hindi siya aari. Bali ito pwedeng ganitong design ay di pag tabing dagat sa mga ilog na malapit sa dagat na may halong tabang ang tubig. Kaya nitong pumatay ng mga palo tsaka yung mga isdang mga naka mahuhuli doon. Pero sa mismong purong tabang hindi siya pwede. Yun po ang may bahagi ko sa mga magdi-design ay yung mga ganito pong combination. Ang the best talagang pang tabang ay 1421 or 1423. Yan po ang nakikita kong magandang pang design na pwedeng pang ilog tabang na kayang pumatay ng tilapia. Bali papapalitan po natin ito ng secondary. Pabibilhin ko na lang yung may-ari ng number 23 or number 21. I-upload ko rin po ito kapag nagawa ko na ang ganon design para makita nyo ang diferensya. Salamat po na marami.